Sira yung aircon sa dorm namin. Yung table tennis team, walang matutulugan. Sabi ko, dito na lang kayo sa shop matulog. Hindi ko na sinabi sa kanila na may nagpaparamdam doon. Oh, Joseph, bakit nakatunganga ka? Sir, may bumato pong Gatorade bottle. Wala naman pong tao. Sabi nila, may punong akasya sa likod ng pader doon daw galing. Pero walang ibang tao roon. Kinabukasan, umiiyak yung isa. Ayaw na po namin sa shop. May narinig daw silang gumugulong na bote. Hinangin lang daw, sir. Pero paano babalik ang bote? Nagkaklase kami maingay. Bigla raw may bumulong sa pagitan ng dalawang estudyante. Hindi pa makita ang estudyante. Isang gabi, naiwan ako mag-isa. Biglang bumukas yung gripo. Walang tao. Sige, tumawa ka lang. Huwag ka lang biglang lilitaw. Isang hapon, may lalaki ako makita roon. Tahimik. Nakatingin. Nilapitan ko. Nawala. Sabi nila, may namatay dito. Pinelco employee. Nakuryente habang inaayos ang linya. Doon ko pinatulog ang mga atleta. Wala akong sinabi. May dumalaw na inspektor ng kontraktor. Sir, okay na po. May tumulong sa amin. Yung inspektor niyo po. Anong inspektor? Wala kaming ganun. Tahimik daw. Hindi kumikibo. May malalim na sugat sa leeg. Sir, kasama niyo pong babae. Siyempre ako. Tumingin ako sa paligid. Kasi alam ko na wala akong kasamang iba. Kaya sabi ko, wala akong kasama. Bakit ka nagmamadali? Sir, may nakita po akong may kasunod po kayong babae. Siyempre ako, kinilabutan ako kasi wala namang nakasunod sa aking babae. Hindi ko sila tinatakot, pero may mga kwento talaga na based on experience. Sa ilang taon ko rito sa Banas, panay maaga mga klase ko. Pero nung minsan, nakalimutan yata ni ma'am na may uuwian pa kami. Sinagad pa yung klase. Kita namang hanggang alas 6 lang ang last trip eh. Okay lang naman sana kung gabi. Maliban sa isang parteng pinakaiiwasan ko. Unti-unting dumalang ang mga kabahayan at napalitan ng mga bakanting lote. Kung hindi lang sa suot kong black shoes, baka may naraton ko na to. Kahit naka-earphones ako, dinig ko pa rin ang mga hakbang niyang nakasunod sa akin. Kaya laking tuwa ko nang makarating na ako sa malapit na poste ng ilaw. Dali-dali akong pumarang, pero malas ko lang dahil mabilis ang takbo nito. Kawawang bata, no? Ilang taon na rin kung sana'y naabutan niya lang noon ang last trip. Tahimik ang gabi, malamig ang hangin, at ako'y mag-isa sa dormitoryo. Alas 10 na, at habang abala ako sa paglaro ng aking cellphone, bigla akong naramdaman ang gutom sa aking tiyan. Subalit nang bigla akong huminto, hindi ko maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam na dumating. Pagpasok ko sa palikuran, naramdaman ko ang malamig na hangin na umapi sa aking balat. Doon ko nakita isang anino ng tao, tila nakatayo at nakatingin sa akin. Subalit habang nakatalokbong sa pinto ng aking silid, nakita ko ang isang imahe. Isang tao, ngunit walang ulo. Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon. Sapagkat
Ang presensya ng anino sa dilim ay tila hindi ako iiwanan. Hindi lang sa dormitoryo, kundi sa aking isipan.